afternoon. Pasensya na kayo sa aking boses kasi yun nga, hindi maganda yung aking feeling. So, meron akong ubo and sipon. So, masasakit yung katawan ko. Pero, laban, di ba? So, ngayon guys is mag-evening na. Anong oras na dito? Mga mag-5 or mag-6 na ata yung oras. Tingnan natin. 6 na pala guys. So 6 na. So ngayon lang ako nagsimula pag-vlog kasi kanina nag-relax talaga ako kasi nag-take ako ng gamot. So nandito tayo ngayon sa kusina kasi magluluto ako ng paksiw and then prito. Yan. So yan yung aking lulutuin. Ito yung nabili kong isda. Ito. Then ito. Ito yung aking magpiprito tayo. And then ito yung aking ipapaksiw. So yan. So yan. Dito. Nagsaing na ako. Tcharam! Malapit na guys. Malapit na matapos yung ating sinaing. So sisimulan ko na yung aking yung aking pagluluto din. So, yan ko kayo ilalagay. Wait lang. So, wait lang guys. So, guys, nandito tayo sa taas kasi ito nga, kinuha ko tong aking, ba to? Maglo-loading ako guys. Yung aking selfie stick. Selfie stick. Close na natin to kasi gabi na. So, yan madilim na. So, as you can see, kami lang ni Carson dito sa bahay kasi si Jigjig umuwi na sa kanila sa sa Sabaw. So, wala akong magagawa kasi yun yung desisyon niya na uuwi na siya ng Sabaw. Siguro kasi magpifiesta, so gusto niya maglibang doon and then mag-enjoy. Kasi dito naman talaga sa bahay is nandito lang kami, so wala kaming ganap kung wala kaming naiisip na maganap talaga. So, yan, naiintindihan ko naman siya. Pero, yan, okay lang. Life goes on. So, di ba? Okay lang naman ako. Kami ni Carson dito. So, yan, dito ko kayo ilalagay kasi magluluto na ako. Kasi para mamaya, pagkatapos ng ating sinaing, is kakain na kami ni Carson. So, yan. Carson, yan, okay lang dito. Nakatalikod kasi ako. Dito ko na lang kayo ilalagay. Dito banda. So, yan. Sana hindi mahulog. Ay! Wait lang guys, ayusin ko muna. A few moments later. So yan guys, masisimulan na tayo. Kasap ko muna ito. Ito yung pagpapaksiwan ko. Ito yung pagpapaksiwan.
So yun guys, ito na yung aking paksiw. Yan. At ito na yung ating prito. Ito yung aking paksiw. Konti lang yung sabaw. Kasi gusto ko yung parang lang, yung parang yung aroma lang. So hindi ko pa nalagyan ng asin. Hi guys! Hi guys, kasi o diba nasaing na natin yung naluto na natin yung yung paksiw and then yung rito. So itong mga isda na to, ilalagay ko sa ilalagay ko sa lagay natin. Wait lang, ito yung tulingan. So ilalagay ko. Pasensya na kung medyo madilim kasi yan, dito ko ilalagay ito sa taas. Dito ko lang ilalagay. Dito kasya ba ito? So yan. Hindi kasya. Kasya. Yan. So, ito yan siya sa So, kasya naman. So, ito pala yung lemonade ko. Nilagay ko dito sa loob ng freezer. Ako lang ba pag merong obo. Tapos, gusto ko yung malamig. Gusto kong uminom ng malamig. So, ito, hinaan ko muna guys kasi yung ating paksiw is tingnan nyo. Kumukulo na. Ay! Sorry. Naanuhan ng pag. So, wait lang guys ha. Ito. Kailangan takpan para maano yung aroma. Ito yung aking prito.
is, wait lang guys, magluluto na. Diba? Grabe. Grabe yung ano pa. Ano lang, mantika. Awa. Grabe yung ano ng mantika. Grabe. Nakakatakot baka maanuhan yung ating mata. So, ito yung ano isda, another isda. Tapos ilalagay ko din dito sa ano. Sa ref. Yan. Okay na yan. So, at then dito si Baby Gerson. Yan. Tapos kanina pala, meron pa akong ulam. Oo. Papaya na ginisa. Tapos hotdog. So, tingnan natin yung aking sinaing. So, yan. Okay na. Nakaano na. Yellow na siya. So, okay na, diba? So, ito na lang ang aking hihintay yung paksiw. Yung aking prinito. Pero gagawa ako ng sawsawan. Para, okay. Wait lang guys. So yan guys, ito pala ilalagay ko muna sa lagayan. Nabili ko sana yung kanina tindahan. So, kanina ano ko, hapon. So guys, so ito tapos na yung ating sinain. One. Diba? So tanggalin na natin ito yung i-unflag na natin. And then ito yung ano, ito yung ulam na nabili ko kanina sa ano sa tindahan. Kasi nagluluto sila sa every morning, lunchtime, then afternoon. So nakabili ako ng ginisa na ano ba to? Kalimutan ko yung ano. Yung name, naglo-loading ako. And then ito, dalawa to. Nakain ko na kanina ng hapon. So, ito na yung ating paksiw. Ano? Diba? Sarap. Sarap yan guys, kasi ako nagluto. So, yan na, tapos na. So, mamaya pala guys, babalikan ko kayo. And then, ikikwento ko yung ano, kung bakit wala na dito si Jigjig sa ano, sa bahay. So, I know naman na yung iba, syempre, hindi interesado. Pero, for me, di ba sabi ko na gagawa ako ng ano, memories always dito sa aking mga video. So, kung anong mga ganap sa aking buhay, di ba? Pasensya na talaga kasi I'm not feeling well. May sipon, may ubo. So, hindi ko maintindihan din yung ano, yung aking katawan. Pero,
In Jesus' name, I know magiging okay ako kasi ubo lang naman to, sipon. So, meron naman akong gamot na tinitake. Yung ano, para sa sipon, and then sa ubo, then body pain. So, yan guys, kakain muna ako, and then papakainin ko muna si Kerson. So, mamaya babalikan ko kayo pag nandun na tayo sa taas. So, ikikwento ko sa inyo guys mamaya. So, shout out pala sa mama ko, and then sa Papa Kevin ko, and then kay Kuya Kish, Kuya Kish, and Ate Kim. So, yan. Shout out din sa Mabuhay Europa Vlog, and then Stories from a Happy Life. Yan. Kumusta kayo? At syempre, mag-iingat kayo palagi dyan. So, regards sa lahat. So, yan. Balikan ko kayo mamaya. Ikikwento ko sa inyo kung ano yung ating chika. Charot. So guys, kain muna kami. So guys, we're back. At natapos na kami kumain ni Kerson and then ako. And then dito, is katatapos ko lang walis. Yan. Tapos yan, na-towel na yan. Kukunin ko yan mamaya. And then ito, meron pa ako. At yung damit ko na hindi hindi nag-dry kasi naulanan na siya kanina. So inulit ko. And then hindi pa rin siya nag-dry. So, yan yung mga nag-dry na natanggal ko na sa sampayan. So, katatapos ko pala magwalis dito guys. Sa sala. And then, pasensya na talaga sa aking sipon. So, yan. So, medyo naparami yung aking kain na. Nasarapan ako sa aking linuto. So, I'm happy. Thank you, Lord. So, ito yung yung pang-map. So, magmamap ako ngayon, guys. Para okay pa sa ayos. So, yan. Kahit naman wala na dito sa si Jigjig, tuloy pa rin yung aking life. Kasi, sanay ako na mag-isa. So, walang problema, di ba? So, ngayon magsisimula muna ako na mag-map para matapos ko to. And then, mamaya sa taas naman. So, dito ko na lang muna kayo ilalagay para makita nyo ako. So, ayan guys ayusin ko lang guys. Wait lang. So guys, dito na tayo sa kusina. Pasensya na. Grabe, hinihingal ako guys. Ay. Wait lang ilagay ko muna kayo guys. Guys, wait lang, magre-relax muna ako. Feeling ko uubuhin ako na naman guys. Ay. So yan, natapos na din tayo ng tapos tayo mag-map. So ngayon is tutupiin ko muna itong mga
mga ano ko, damit ko bigla. Mga damit ko. So, para matapos ang aking mga gagawin dito sa baba. Kasi kung sa taas na naman natin. Ayan. Ganito lang yan. Ano? Madali. So, gamit ko lang naman to. So, okay lang kahit ganyan mga product. Kapag si person, pagkaya na dito nila. Ano? So yun guys, kami na lang dito sa ano. So, mamaya ko na sa taas ikwento sa inyo. Kasi, tatapusin ko muna to. Balikan ko kayo guys. Wait lang. Tingnan mo. Fast forward ko muna. We're back and natapos ko din, diba? Ang bilis lang. Kaya ko muna ilalagay yan. Kasi pupunta ako sa labas. Ilalak ko muna yung ano, gate. Kasi kanina, hindi ko nalock. So, samahan niyo ako guys. Guys. Wait lang ha. So guys, nalock na natin sa labas. And then, sa labas? Yung ano, yung gate. So yan, o, diba? Aliwalas na yung ano, paligid dito sa ano, sa baba. And then yan si Pasaway. Si baby Gerson ko. So yan pala yung ano, maleta na nalaban ko. Nakita niyo sa ating video. So, sa aking video pala. Sa aking video. Nalaban ko, tatlo yan. Meron pa sa loob yung dalawang maleta. So, yan na nga guys. Yung ano, maleta. Diyan ko muna ilalagay yan. So, dito, I'm happy na kasi natapos ko yung ano, yung aking mga natupik. Tapos dito, okay na dyan. O, diba? Doon, wala nang ilaw doon. So, akita tayo sa taas kasi gusto ko mag-relax dun sa ano, isala namin. Kasi parang sumakit yung ano ko sa aking likod. So, yan. Okay na dito sa ano, baba. So, thank you Lord. Diba? So, yan. Okay na. Close na yung ano. Bago talaga ako umakyat sa taas, chinecheck ko yung ano, yung gasol, yung tangke. Kung ano na, kung naka-off na. Pero naka-off na yun. So, yan. Okay na yan. So, dito na tayo sa taas. Close ko tong ano, pintana. Yung ano, cortina. So, wait lang guys kasi bubuksan ko yung ano, yung ating lampshade. Pasensya na kung dilim. Buksan muna natin yung lampshade para hindi tayo madilim. Magkwentuhan tayo guys. Yan. Diba? Buksan natin yung ano,
Buksan natin yung... Ay, Diyos ko Lord. Thank you Lord. Nandito na ako sa taas. Yan. So yan. I'm happy lang kasi nakaluto ako ng isda. Tapos yung aking ulam. So, pagpaksiw, prito. So tomorrow meron pa akong ulam, di ba? So yan na nga guys. Yan na nga guys. Isisimulan ko na ikwento sa inyo. Wait lang ha. Lalagay ko muna kayo sa ang pwesto. Wait lang. So yan guys, we're back. Grabe na mula yung ilong ko. Kasi yung dahil sa sipon. And then, klaro naman sa sa salita ko and boses ko. Kasi iba talaga yung pag walang nararamdaman. So, medyo lang. So gusto ko lang kanina na pagpawisan ako kaya yun. So yung nangyari ngayon is sumakit yung likod ko and then parang uubuhin na naman ako. So yan. So sisimulan ko na magkwento anong nangyari but wala na dito si Jigjig sa umuwi sa kanila. Bakit umuwi si Jigjig sa kanila sa Sabang? So that time is galing kami sa kanila sa bahay nila sa Sabang and then pauwi na kami papunta dito sa bahay namin dito sa Mawakat. And then yung nangyari is mahina lang yung aming takbo and then merong umubertik sa amin tapos nasagi kami. So I'm thankful na lang and syempre thank you kay Lord na hindi kami talaga parang sinalpok. Kasi ganyan lang yung ito kami and then ito sila. Paano ba? Ito kami and then mahina lang takbo ng aming sasakyan, motor. And then gumanon sila sa amin. Tapos bumalik. So medyo na lang na parang nag-shake yung motor namin saglit na konti lang. So buti na lang nakabawi sila. And then gumanon na and then gano'n and then diretso na. So that time hindi ako nag-expect na magkakaroon ng problema na nasagi yung paa ni Jigjig. So sabi ko kay Jigjig, na na sagi ka or naramdaman mo na ganyan? Sabi niya wala kuya, wala. Sabi niya sa akin, kuya wala, sabi niya. Tapos yun na nga. So ako naging kampante na ako na walang nangyari. So thankful ako kasi walang nangyari kasi sabi niya. So yun na nga. And then hindi ako mapakali. And then lumingon ako sa may paa niya. So doon ko nakita na dumudugo yung paa niya habang tumatakbo yung aming sinasakyan na motor ko. So yung paa niya pala is ito yung paa niya and then dito is tumuklap. Medyo maliit lang naman pero tumuklap. So medyo madugo yung yung ating paa kasi. So yan maraming dugo na pumapatak habang tumatakbo yung aming motor. So medyo na disappointed ako kasi sabi niya walang nangyari and then hindi siya nasagi or hindi siya na karamdam na nabanggaan na yung paa niya is nasagian. So sabi ko sa kanya, ba't sabi mo wala? Ba't kasi yung plano ko kung meron pwede naming habulin yung tao o kung sino man yung mga hari ng kalsada na yon na nakasagi kay Jigjig sa paa ni Jigjig. So all in all thankful pa rin kami kasi hindi kami sinalpok. So although anong oras na yun, 8:00 ng gabi. So doon na kami nag-dinner sa bahay nila sa Sabang. So hindi talaga ako nag-expect kasi yung aksidente naman talaga is hindi natin alam, hindi natin mape-predict or basta hindi natin malalaman kung kailan darating talaga, di ba? So kahit ako
hindi hindi ako naging masaya that night kasi hindi ko akalain na ganyan yung ano mangyayari. So, hindi ako nag-expect. So, medyo nalungkot ako kasi ganyan nga yung nangyari. So, yun na nga. And then, malapit na kami sa bahay ng pinsan ko sa ano, Kabugawan. Doon, nag-stop over kami doon. Nag-stop kami. And then, humingi muna ako ng tela. So, tinulungan naman kami ng pinsan ko sa Kabugawan na silang lang. So, yan, nandun sila Richie, and then silang lang. Binigyan kami ng tela kaagad-agad. So, medyo nagpanic talaga ako kasi meron talagang akong nervyos. Nervyos. Na may nervyos ako sa mga ganyang mga sitwasyon. Hindi ako sanay kasi sa mga sitwasyon na ganyan. So, yun na nga. So, pagkatapos lagyan na ng tela, dumiretso na kami dito sa bahay. So, yun, bumili kami ng and then, yun na nga guys, bumili kami ng gamot kaagad para ma-take niya that time. So, pagkatapos niya kumain. And then, yun na nga, kinabukasan is, yung aming nabili that night is dalawang peraso lang na na tablet para maagapan lang ba para ano bang tawag na yun, gamot. Grabe talaga, as in hanggang ngayon medyo na-stress ako, pero syempre nangyari na, di ba? So hindi naman as in talaga na delikado na ganon yung sa paa ni Jigjig, pero alam ko naman na syempre malayo sa bituka. And then yun yung isip ko. And then mas blessed kami kasi hindi kami nasalpok. Kasi kung nasalpok kami, siguro di namin alam kung nasaan kami ngayon, kaming dalawa. Pero yun lang, kasi that time talaga pumunta kami sa bahay nila kasi meron lang pinag-usapan. So, yun lang. And then, pagkatapos nag-dinner, umuwi na kami kaagad dito sa sa Mawakat. So, yan. Kinabukasan is dumating dito yung mama ni Jigjig. So, yun, kasama ko mama ni Jigjig, binilhan ko ng gamot talaga na galing sa pharmacy. And then, yung bandage para sa kanyang paa. So, and then, pagkatapos is, ano tawag nito? Binigay na namin kay Jigjig. And then, ginabayan namin siya na kung paano gawin, paano linisin, mga ganyang bagay. Kasi, yun nga, bata pa nga, immature pa yung isip. Pero 15 years old na siya. So, medyo bata pa. Parang late yung isip kasi ni Jigjig. So, yan. So, ginabayan namin na ganyan linisin yung sugat. So, ganyan. So, alam nila na wala akong pera that time. And then, pumunta kami ng city. Sa city pa kami bumili. And then, ang init ng panahon that time, syempre, nung gabi na yun, na-stress ako. Hindi ako nakatulog ng maganda kasi yun nga yung nangyari kay Jigjig. Then kinabukasan, medyo antok pa ako. And then, pinilit kong mag-drive ng motor papunta sa city talaga na para lang makabili kami ng mama ni Jigjig ng gamot para kay Jigjig. Kasama ko yung mama ni Jigjig. So, yun na. Alam nila na wala akong pera. Alam nila na medyo may problema pa sa financial na pero gusto nila na dalhin sa hospital para magpa-inject. Sa akin wala namang problema. Pero yung problema lang is that time na nandito na kami sa bahay. Masama talaga yung pakiramdam ko. Yung iniisip ko is paano kung mag-drive ako and then
mas lumala pa tuloy yung problema kasi hindi kaya ng katawan ko na mag-drive kasi nga pagbago pa lang yung sipon, medyo masakit sa ulo. And then, inuubo pa ako guys, parang hinahapo. So, masakit yung mga likod ko dito. So, yung katawan ko. And then, that time na bumili ako ng gamot para kay Jigjig, is bumili din ako ng gamot. Ito nga yung aking gamot. Marami yan na aking gamot kasi kailangan ko din ng gamot para sa aking sarili. Kasi kailangan ko rin ingatan yung aking sarili. So ito yung mga gamot. Ano ba? And then dito pa, marami pa. Basta ito dito sa loob, marami pa yan. So, kailangan ko rin ingatan yung aking sarili. Sabi ko sa kanila, baka mas lalo pang lumaki yung problema kung pinilit ko na mag-drive ng motor papunta sa city na hindi maganda yung kondisyon ng aking katawan rin. So that time parang hindi nila ako naintindihan kasi yung nagtampo ako sa kanila kasi yung iniisip lang nila is yung sa kanila. So paano naman ako? So oo nga, ma-enchikan siya si Jigjig kung pumunta sa city sila sa hospital kami, pumunta kami doon. So magre-reseta yan ng mga gamot. So anong ibibili? Sabi ko sa kanila. So yan yung problema. Kasi yung iniisip kasi nila, oo, libre na magpa-anti-tetano. Baka kasi merong kalawang yung sa motor. Pero yung motor ko guys is bago yan. So hindi ko ma-imagine paano nila nasasabi na may kalawang ay bago. So wala pa, hindi pa nag 1 year yan sa akin na motor na yan eh. So ilang buwan pa lang sa akin yan. So di ko lang alam kung saan nakasagi or pero medyo nagtampo lang ako kasi ako concerned ako sa kanila pero hindi sila concerned sa akin. Tapos nakita ko sa kanila na medyo nag-iba yung tema ng kanilang mga damdamin, yung feeling nila, yung mga kilos nila. Tapos iba na yung parang pakikitungo, ganyan yung aking naramdaman. So ako hindi ko naman sinasabi na wala akong mali or hindi naman ako perpekto, pero hindi ko naman hindi ko naman binabaliwala yung bumili naman ako ng gamot para kay Jigjig kasi kung wala akong pakialam, hindi ako bibili ng gamot para sa kanya at hindi rin ako mag-a-advise na ganyan paglinis ng sugat, ganyan kung wala akong pakialam. So medyo sumama lang yung ko, mas lalong sumama yung pakiramdam ko kasi na-stress na naman ako. And then hindi na naman ako nakatulog that night. So yun, sabi ko kay Ate Jing, bukas na lang kasi mama ni Jigjig na bukas na lang kasi pag gumaan yung yung pakiramdam ko sasamahan ko na lang si Jigjig sa hospital para magpa-inject ng anti-tetano. So yun na, kinabukasan is umuwi na yung that time pagkatapos kong sinabi na sasamahan ko na lang si Jigjig and then pupunta na lang kami ng kinabukasan, and then yun, umuwi na yung mama ni Jigjig and then binigyan ko ng pera na konting pamasahe ganyan kasi yun lang naman yung na kaya ko. So kinabukasan gumising talaga ako ng umaga para sabihan si Jigjig na bumili ka na ng ulam doon, ganyan, para kumain and then mag-take na ng medicine niya. And then ako rin, kasi parehas kami, sa kanya sa paa, ako whole talaga kasi sipon, ubo,
body pain, ganyan. Masama yung pakiramdam ko. Sabi ko kay Jigjig, hindi tayo makakapunta sa city kasi masama yung pakiramdam ko. And then, sabi ko na bili ka ng ano, ng pagkain doon, ulam namin. So, sabi niya, oo, mamaya, sabi niya. So, parang nag-iba, kasi nag-iba, parang baliwala na ba? Pag parang baliwala lang, di ba? Kasi ako, paano siya gagaling yung paa niya kung ganyan? Kung hindi kakain and then mag-take ng gamot sa tamang oras para mag-heal kaagad yung sugat. So, ako, sabi ko sa kanya, bumili ka na doon kasi kakain na tayo. Then, second na nagsabi ako sa kanya. So, yun, bumili na siya. So, yan. Parang iba yung tema talaga ng attitude. Ganyan yung napansin ko. Hindi sa pagsisira sa kanya. Kasi all in all, marami akong ipagpapasalamat talaga kay Jigjig. Kasi nung nandun pa ako sa Matubato and then hanggang umuwi na ako dito sa Mawakat. Pero, yan, gusto naman niya na dito siya sa akin magstay. Hindi ko naman siya pinilit na dito siya magstay. So, yan. Wala kaming usapan na mga ganyan na meron siyang sahod dito sa akin. Wala kaming ganyan. Kasi parang pamilya na yung turin ko sa mama niya, sa papa niya, sa kanya. Na hindi na iba para sa amin. Although, iba kami at hindi kami relatives talaga. So, family friend lang ng magulang ko. Sila yung magulang ni Ate Jing. So, parang naging family friend, close family friend, ganyan. Pero, hindi kami relatives, ganyan. So, yun. And to make a story short, tapos na kami kumain. So, sabi ko kay Jigjig, pag bumuti na talaga yung pakiramdam ko, pupunta na tayo sa Calbayog. Kasi ngayon, di ko talaga kaya mag-drive papunta pa sa Calbayog. Nakikita mo naman ako, yung sarili ko, na as in, hinihingal ako. Kasi ako may asthma talaga ako. So, yan. And then may sipon pa. And then yun nga, masakit yung katawan ko. So, yan. And then, habang nag-take na ako ng medicine, pati siya, di ko lang alam kung pati siya nag-take ng medicine. Tapos, pumunta ako sa kwarto and then humiga ako doon. Kasi gusto ko nga mag-relax kasi masakit yung ulo ko, katawan ko. Yan. And then pumunta siya sa kwarto. Sabi niya sa akin, Kuya Ker, punta muna ako sa Sabang. Kasi walang katulong dun si mama, tutulungan ko. So ako naman, parang nade-detect ko na yung yung sitwasyon. Parang, ang sakit lang ba? Ang sakit lang ba? Parang na tayo. Hindi, seryoso, parang nasaktan ako kasi ikaw concerned ka sa isang tao. Tapos nararamdaman mo na yung tao na may concern ka, so walang pakialam kung anong nangyayari sa'yo. So, sabi ko sa kanya, sige, kung gusto mo pumunta ng Sabang, edi ikaw bahala, sabi ko sa kanya. Pero, sabi ko sa kanya, meron ako dito, natitira pa na konting pera na pwede mo pamasahe papunta doon. So, alam mo naman masama yung pakiramdam ko, sabi ko. So, pag umalis ka ngayon, dalhin mo na lang yung lahat na damit mo, gamit mo, sabi ko sa kanya. And then, dun ka na tumira, sabi ko. Kasi pagod na ako, sabi ko. Napagod na ako. As in, napagod na talaga ako sa pag-iintindi, sa
pagpo-problema ng problema ng iba. So, napagod na ako. So, nakakatulong sila sa akin. Dito sa bahay, normal lang na tumulong sa akin dito sa bahay kasi andito siya dito siya nakatira So, alangan naman na ako na lang lahat. So, normal lang naman yan na kung makita niya na merong konting kalat dyan, magwalis. O kung na, time na para magsasaing, ako naman bumibili ng lahat. Hindi ko isinusumbat yun sa kanila at never kong isusumbat yun kasi pamilya nga yung turing ko sa kanya, may Jigjig. So, medyo na-hurt lang ako that time. So, all in all talaga, that time na sinabi ko yan sa kanya, lang yun, testing ko sa kanya kung kakagatin niya talaga. Kung hindi, mararamdaman ko talaga na concern talaga siya sa akin. Na ba't niya ako, tanong ko sa sarili ko, ba't niya ako iiwan na alam niya masama yung pakiramdam ko? So, ganun. Parang pinaramdam niya sa akin na wala talaga siyang pakialam. So, that time, umalis talaga siya. Dinala niya yung mga damit niya. Tapos, di ko lang alam. Kasi, yung attitude kasi niya, yung binili kong tsinelas para sa kanya, iniwan niya. Yung ibang damit na binili ko sa kanya, iniwan niya. So, yun yung mas masakit kasi yung attitude, may attitude na hindi tama. Alam ko naman na gusto niyang gumala, gusto niyang makipagkita sa boyfriend niya na yan yung mga kaibigan niya and then yung boyfriend niya na Diyos ko, ang bata-bata pa, mas inuuna pa yung mga pagpapasaway. Ako, pasaway ako noon pero ngayon, lesson learned na hindi na dapat ganyan. So, parang inaano ko siya, ginaguide ko na maging tama yung sitwasyon, ganyan. Pero kung ayaw, hindi ko mapipilit talaga at hindi ko mapiplease. So, sabi ko sa kanya, mas maganda na nandun ka sa Sabang, sa bahay nyo. Kasi kahit anong gawin mo, walang magbabawal sa'yo. Kasi mismong pamilya mo, mama mo, kahit mali, okay lang sa kanya. Believe pa ako sa tatay nila kasi yung tatay nila, pag sabi na mali talaga. So, yung mama niya is yun, si Ate Jing nga, pumunta dito sa bahay. Medyo nagtampo ako kasi di nila na iisip yung sitwasyon ko rin. Oo, alam ko na importante na mabakunahan. Pero, hindi ba pwedeng tingnan muna nila ako? Paano ko sila ipagdadrive? Paano ko sila... Hindi ko alam ba't ganun. So, wala akong sinisisi, wala akong Medyo nagtampo lang ako sa kanila. And then hanggang ngayon, yan yung ko. Nagtatampo ako kasi concern ako sa kanila. Alam nila yun, kahit mapanood nila tong video na to. Alam nila hanggang ngayon, nandyan ako sa kanila. So, hindi ko sinusumbat lahat na na ibigay ko, na itulong ko sa kanila, or kung ano pa man yun, hindi ko maraming, hindi ko na alam talaga kung anong sasabihin ko kasi ngayon talaga, yung feeling ko talaga is hindi maganda. As in, hinihingal talaga ako. Grabe. Dahil sa sipon, ganyan. Masakit pa yung katawan ko. So, gusto ko lang ikwento kasi dito sa bahay wala talaga ako makwentuhan. And then, papasalamat ako sa inyo, sa aking mga viewers kasi yan, nandyan kayo, nanonood. So, alam ko na mapapanood nila ito. And then, wala akong sinabing masama, ganyan. Na yan lang yung naramdaman ko na nagtampo ako. Pero, alam ko na siguro, kung meron din silang problema,
na ganyan. Pero alam nila kung ano, pag ako yung ano, meron. So, alam nila yun. So, parang that time, parang ano, nakakalungkot lang, di ba? Parang nakakalungkot lang. Pero, ako, sanay akong mag-isa. Sanay akong mag-isa sa bahay. Hindi sa buhay kasi syempre, kailangan ko rin yung ano, pamilya ko. Syempre, mga relatives ko, hindi ko naman sinasabi na kaya kong mag-isa talaga. Kasi, hindi ka naman, hindi ka naman dapat kailangan, hindi naman ako, I mean, masakit talaga ang ulo ko ngayon. Hindi ko naman talaga, kailangan sabihin na kaya ko mag-isa. Kasi sino ba naman ako, di ba? Kailangan ko rin merong kaibigan, kailangan ko rin nandiyan yung pamilya ko. I mean, sa bahay, sa tinitirahan, is nasanay na ako mag-isa noon pa man. So, for me, masasabi ko lang kung mapapanood to ni Jig Jig. Thank you so much. Siyempre, thank you so much sa lahat na panahon na nandyan ka sa akin. So, alam ko na teenager ka. Alam ko na gusto mo pa, nandyan ka pa sa mga punto na gusto mong masunod yung gusto mo. Pero, alam mo, Jig, darating yung araw na marirealize mo, Jig, na yung pinaranas ko sa'yo na advice, sinasabi ko sa'yo, na ganyan yung buhay, ganito, ganyan. Marirealize mo yan lahat, Jig. Pero, wala akong sama ng loob. Nagtampo lang ako. Kasi, ako concerned ako sa'yo. And then, ikaw, parang naramdaman ko na wala kang pakialam. Kahit masama yung pakiramdam ko. So, ganun pala. 'Di ba? Madaling iwanan, ganyan. So, ibig sabihin, hindi ako importante. So, yan, na kinagat mo yung pain ko sa'yo na dalhin mo yung mga gamit mo. So, decision mo yan. Tapos, naiwan mo pa dito yung mga binili ko sa'yo na tsinelas, damit. So, bahala ka na kung anong attitude na meron ka. Pero, sana mag-enjoy ka kasama mga kaibigan mo, yung boyfriend mo. At sana tumulong ka sa pamilya mo, sa mama mo, sa tatay mo, sa bahay nyo. Yan. So, lahat-lahat. Ako, from now on, wala na akong problema. Kasi, nandyan ka na sa Ako yung umiintindi sa'yo, Jake. Alam mo yan. Kasi, alam ko rin yung nararamdaman mo. Kung ano yung nararamdaman mo sa bahay nyo. Yung mga kwento mo na ganyan yung tatay mo, ganyan yung mama mo. So, atin-atin na lang yun. So, magpakabait ka at sundin mo kung anong gusto mo at mag-iingat ka palagi. So, ako, I'm happy. Happy na malungkot, pero life goes on, di ba? So, wala tayong magagawa at hindi ko mapiplease yung mga tao na ayaw sa akin. So, from now on, parang sarili ko muna yung uunahin ko bago yung iba. Kasi, ito nga, yung title ng video na to is concerned ka man sa ibang tao, kung hindi naman sila concerned, mas maganda na lang na maghiwalay. Mas maganda na lang na hayaan na lang kung ganyan lang naman, di ba? Kasi doon mo makikita yung tao na kapag wala ka, dyan mo talaga makikita yung totoong attitude. So, yan, naikwento ko na sa inyo. Siyempre, ako, malaki yung pagpapasalamat ko kay Ate Jing, sa asawa ni Ate Jing na si Manager, kay Jig Jig. Malaki yung
pasalamat ko. Nagpapasalamat ako ng malaki. Sobra. Pero, alam nila yung pinagdaanan ko. Na lahat ng problema is ako lang yung nagsusolve talaga, na parang ako lang. So, pero nandyan pa rin ako sa kanila. Pero ngayon, naramdaman ko na naman ulit itong feeling na paano iwanan, paano iparamdam, o paano ko naramdaman na hindi ako mahalaga. So, okay lang, 'di ba? Hindi pareho yung araw. Parang iba-iba yung araw. Ngayon malungkot ka, bukas masaya ka na naman. Hindi natin alam yung plano ni Lord. Pero para sa akin, masaya ako. At syempre, hindi ako masaya na ganyan na nang nangyari kay Jigjig sa paa niya, or ganyan yung attitude na ipakita niya, ganyan. Hindi ako naging masaya. Nagtampo nga ako pero wala akong magagawa kasi yan, bata pa nga. And then, mas gusto nila na sundin yung gusto nila kahit imposible. At syempre, kahit mali, ganyan. Hindi naman ako perfecto, nagkakamali rin ako. Pero alam ko kung paano yung parang rumespeto sa taong nagpapahalaga sa iyo. So, yan lang yung masasabi ko sa inyo. Then ngayon is time na take muna ako ng aking gamot para gumaling ako. 'Di ba? Kailangan ko rin pahalagan yung sarili ko. Siyempre, uunahin ko yung sarili ko bago yung iba. 'Di ba? So, all in all, salamat. Salamat, Jig, Ate Jing, Manager. Sa iyo, siyempre, sa inyo. So, nagbibisaya na ako, nagwawaray na. Desisyon ni Jigjig na umalis dito. So, wala akong magagawa, di ba? So, ayan. Take muna tayo ng medicine para gumaling. Thank you, Lord. So, yan. So, simula ngayon, sarili ko muna aayusin ko. Sarili ko muna mamahalin ko. Sarili ko muna yung uunahin ko sa lahat-lahat. Kahit ano pang nandyan. Hindi ako magiging selfish. Pero sa iba, siguro, magkakaroon na lang ako ng limit. Kasi, masakit. Masakit talaga. Oo, tumatawa ako pero masakit. Naramdaman ko na naman to ulit. Paano baliwalain? So, that's it guys. Yung ating pasensya na sa aking boses, sa aking sipon na parang sundalo na ganyan, higot. Lalabas na naman. So, yan. Thank you so much everyone. Siyempre, laban lang, 'di ba? So, okay lang yun. So, yan. Hanggang dito muna yung ating vlog. So, yung aking video. Maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, yan. Thank you so much for watching. See you on my next video. Love you guys.